Hello, good evening mga kadogo, Mr. Doggy Style TV. So, matagal akong hindi humrap sa gantong klase ng pagbablog, ano, yung harap mismo ng aking cellphone. So, ngayon kasi meron akong i-bablog or i-discuss dahil sa pakiusap ng ating kaibigan from Cagayan City na si Ma'am Delilah. Lagi siyang nagsasabi sa akin nagtatanong kung sa isang topic na hindi ko naman nasasagot dahil nga pero na-chat ko siya and then explain ko medyo busy lang kaya lang lately talaga nakikiusap siya. Marami daw siya natanungan, tinry niya, iba medicine, iba herbal, tinry niya yung lahat ng bagay para lang mabigyan ng lunas yung sakit ng kanyang alagang aso. So, ako kasi gusto kong tumulong sa lahat. Pasensya na po kung medyo napakadalang kong mag-vlog ng gantong klase na discussion or topic. Ang topic nga pala natin is about dun sa lagi ko naman itong binablog, in-explain ko na nga ito kay ma'am na sa mga previous vlog ko. Kung nanonood siya, napapanood naman daw niya, kaya lang hindi ko masisisi dahil talagang nagwo-worry siya sa aso niya. Pinakita niya na sa akin yung video mga kadogo. Ang kanyang concern is yung excessive nose bleeding ng aso niya. Well, disclaimer po hindi po ako nag-i-endorse ng hanggat maaari yung tayo lang yung gagamot sa alaga natin. Siyempre, iba pa rin ang dadaan tayo sa mga professional. Ulit-ulit yung sinasabi, which is the vet. Dahil sila talaga, pinag-aralan nila for how many years, paano maging maayos ang ating mga alaga. Especially sa mga iba't ibang uri ng sakit. Kaya lang si ma'am ay humingi na ng tulong. Tinanong ko siya kung pwede ko sabihin to dito sa vlog ko. Well, maintindihan naman ng lahat dahil ako naranasan ko rin yun. Wala po akong pambit. Wala siyang pambit. Ano po ang gagawin niya? Talagang dugo ng dugo yung aso dahil nga sa init ng panahon. Ano raw pwede niyang gawin? Wala siyang pambit So naiintindihan ko. So ako hanggat maaari ayoko sanang yung ako yung mag-push na gawin to. Even though mayroon ako knowledge, personal knowledge about sa mga nose bleeding, lalo na may mainit. Kaya lang nga, mahirap kasi. Sana naiintindihan ninyo, mamaya, meron dyan. Well, nagpapasalamat ako sa mga critics ko na may mga nagme-message na bakit gano'n, bakit ganyan, bakit di nila sabit. Ito nga po yun walang pangbit. Ako'y willing naman tumulong sa mga gusto talagang magpaturo sa personal knowledge ko kung paano gamutin yung mga alaga natin. 10 years, pigit na po akong dog breeder. So, sa mga nose bleeding na yan, wala. Panis, di ba? Sabihin natin, literal mababa ang platelet. Alam ko, may magre-react. Pero panoorin niyo po ang vlog ko ever since walang namatay na aso ko sa mababang platelet. Kabisado naman ninyo kung talagang follower ko kayo or viewer ko kayo, wala talaga namamatay sa akin. Kahit sabihin pa natin mababa platelet. So ma'am, tuturuan kita. Again, disclaimer hindi po ako professional. Ito po ay according sa aking personal knowledge, sa personal kong experience, sa mga alaga ko, walang namatay po dyan. Pagdating sa mga nose bleeding or bumaba ang platelet. Kaya ganito po. Naawa na ako kay ma'am, sinanda sa akin yung video. Talagang excessive ang kanyang nose bleed. Ma'am, ganito. At sa mga iba pa, nakagaya ko na wala namang pambit. Subukan ninyo na siyempre, pag nose-bleed, hayaan natin ma-relax ang katawan. Punas-punasan natin para lumamig ang kanyang katawan. Nosebleed na Initan, tapos nagpapanting na, hingal-hingal na. Kailangan ma-refresh muna natin yung katawan ng aso natin. So, doon na tayo sa topic nose bleeding, direct to the point. Ang nose bleeding sa akin mostly yan talaga ang baba ang platelet niyan. Iba, yan sa garapata. Iba dahil sa mosquito, and mostly kasi na-experience ko ang aso, ang baba ng tulog. Talagang baga sa tao
bababa talaga dugo nila kung ganun sila. Simple gigising tapos wala exercise, halos hindi naaarawan, talaga nagkakaproblema. Na-experience ko po yun. Pero ang unang-una po natin gagawin pag nag-nosebleed, yun nga, i-cool down natin yung aso, tapos regular po natin painumin ng pinakulaan dahon ng papaya. Yun lang po ang ginamot ko. Kahit po mababa ang platelet yan. Again po ito po ay personal kong lunas, humingi po sa akin si Ma'am ng payo, ano ginagawa ko, ito po yun. Ngayon, mas maganda po pabet pabet. The best, pabet. So, yung mga hindi kaya magpabet, sundin po ako, or nasa sa inyo po kung susundin ako. Papaya lang po ang pinaiinom ko dyan. Tapos, sinasabayan ko ng normal na vitamins. Ano ba ang normal na vitamins? Kahit anong vitamins pang aso. Yun po ang binibigay ko. Papaya na isang dahon, pakulan sa isang baso, katasan yun. Tapos, twice a day pa inumin, maga, tsaka hapon. Tapos yung pinagkatasan, isubo natin. Ang gawin natin parang fishball na kaya hindi naman siya mabibilaw, isubo natin, yung dahon mismo. Tapos kung may alam pa kayong gamot, sabayan ninyo. Wala namang problema yun. Ako kasi, papaya lang talaga. Tapos pinapakain ko ng gusto. Pino-force feed ko kung kinakailangan. Tapos yun nga, regular bath. Dahil nga init na init yung aso ko, tingnan nosebleed, nire-regular bath ko siya. No choice, kailangan natin i-cool down ang aso. Tsaka yung papaya, the best po talaga yan. The best po talaga yan. Wala pong namatay sa aso ko, nosebleed. Panoorin niyo po yung mga previous vlog ko. Talagang nosebleed na nosebleed. Aso ko ito ngayon, sobrang init, hindi nag-nosebleed kasi inuunahan ko na ng papaya. Parang maintenance ko na sa kanila yan ginagamit ko na para pampalakas ng katawan nila at immune system yung papaya talaga. Pampataas talaga ng dugo yan. Pampataas ng platelet, pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, pampaganda ng katawan, ng kanilang yun nga, resistensya. So, hindi basta-basta kakapito ng mga ganun. Kaya ma'am, sundin nyo. Na-relate ako sa inyo, kapag daanan ko yan, halos wala naman akong pambit. 2 aso ko sabay, 3, may iba pang sakit. So ako lang po ang gumagamot at awa ng Diyos naman po dahil sa tagal ko na po experience breeder at sa dami kong kaibigan na nagpapayo sa akin ng ganito, wala naman po namamatay. Birang-bira, yung huling namatay ko hindi naman sasakit yun. Katandaan yung ibang aso ko, di ba? Yung iba naman na heart attack. Pero dun sa mga nose bleeding, wala. So, heart attack yun nasa previous vlog ko rin yun. Pero dito tayo sa nose bleeding, papaya lang, subukan po ninyo. Hindi po kayo gagastos, ang dami po dyan sa bakuran or sa mga kapitbahay. Pakulunan tayo, ma'am, try mo. Hanggat ilang araw pa lang, magti 3 days, nose bleed, kayang-kaya pa yan. Basta regular at talaga pilitin kumain. Kailangan lumakas sa resistensya, ma'am. Tapos, alalay lang tong papaya. Sundin niyo po ako, hindi pa huli yan lahat. Wala tayong magagawa. Pare-pareho tayo walang pambet, di ba? So, dapat talaga bet, kaya lang wala. So, gawin natin to. Natural way. Papaya syrup. Magpakulo ng dahon. Subukan ninyo. Ang dami ko na po natulungan dyan. At ako mismo natulungan yan. Alalayan po ng vitamins, Any vitamins na pampalakas at pampaganang kumain ng aso or pampalakas ng resistensya, mas maganda. Plus yung papaya. Okay po. Ma'am, sundin niyo po, tapos i-chat niyo ako kung ano nangyari. At kung masusunod yun ng maayos yung sinabi ko, sisiguraduhin ko siya yung walang mangyayari sa alaga yung aso. Siyempre tayo, solid tayo mga dog lover. Hindi tayo papayag na mamamatayin tayo na alaga natin. Kahit wala tayong pera, gagawa tayong paraan. Even the natural way, di ba? Gagawa tayo ng paraan. Dahil nga wala naman tayong magagawa. Minsan nagigipit tayo. So, ito yun, ma'am. Kailangan talagang ng alaga natin, ang attention sa alaga natin, yung papaya, yung vitamins na mumurahin, basta vitamins, alalay, para lumakas ang katawan niya. Okay? I-chat niyo ako, ma'am, or i-message niyo ako dun sa comment section kung ano nangyari after 1 day lang. Ang kinabukasan lang yan, ng hapon, mararamdaman niyo na yun kung papainumin niyo ngayon. Okay? Basta wag hahayaan bumaba ang resistensya. Pakainin, gatasin, tapos yung papaya syrup. Okay? So, dito na lang mga kadogo. Mama, hintayin ko yung comment niyo sa message section ng vlog natin na to kung ano nangyari after 2 days or 1 day. Sige. Thank you mga kadogo. Till next time. Maraming salamat sa iyo sa panonood. Thank you for watching.